Dati ay hindi rin ako naniniwala sa mga aswang-aswang. Lalo na at tubong Maynila talaga ako. Bagay na siyang nagbago dahil sa mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag sa buhay ko. Tawagin niyo na lang po akong Badong. Dahil ayan naman po ang tawag sa akin ng lahat. Bata pa lang ay taliwas na ang salitang maganda ang buhay ko. Iniwan kami ng nanay ko para sa ibang lalaki. At dahil doon ay naging lulong sa bisyo ang tatay ko at napabayaan na ako. Dahil sa walang gumagabay ay naging palaboy-laboy ako sa kalsada. Napatropa sa kung kani-kanino. At napariwara. Hindi ko na babanggitin pero lahat po ng uri ng bisyo ay natry ko na. Nagawa ko na ring magnakaw noon hanggang sa mahuli ako. Noong una ay mga mild offense lang ang nagawa ko kaya naman nakakalabas pa ako. Nakailang ulit akong labas ng labas sa kulungan hanggang sa mahuli ako gawa ng droga. Yun na ang naging dahilan para mas tumagal ang sintensya ko. Dalawa kasi ang kaso ko noon, isang user at isang seller. Bagay na naging dahilan kung bakit pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Nakulong ako sa isang city jail sa di ko napapangalanan na lungsod. Sa lugar na iyon ay mas lalo akong naging walang kwenta. Lahat na ata ng batas ay sinuway ko. Nagkaroon din ako ng gang at dahil sa isa ako sa pinakamalakas sa grupo ay isa ako sa ginagalang. Lahat ng preso ay takot sa amin. Lahat sila ay halos pagsilbihan kami. Bagay na sayang ikinatuwa ko naman ng husto bilang walang kwentang preso. Maging ang mga pulis ay takot sa akin at hindi nila ako mapasunod. Hindi rin nila ako halos makanti dahil buong preso ang makakalaban nila. Kaya naman kampante pa rin ako sa buhay ko sa loob. Libre ang lahat ngunit nagagawa ko pa rin ang gusto ko. Droga, babae, lahat ng ito ay meron sa loob. Iyon nga lang ay hindi rin nagtagal ang kasiyahan ko ngayon ng magbagong administrasyon at magkaroon ng mas mahigpit na mga tao kung saan bawat galaw namin ay grabe ang mga bantay na akala mo ay halos minuto ay gagawa kami ng masama. Bumaba ang kredibilidad ko sa mga preso at ang iba sa kanila ay hindi na ako halos ginagalang. Mas lumala pa iyon nang dumating ang isang preso na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Dahil kahit sa mga pulis ay may kapit ito. Bigla na lang akong natanggal noon sa grupo. Hindi na ako halos kinikilala ng mga dati ay tinitingala ako. Bago na ngayon ang boss nila at siya na ang sinusunod. Initsupwera na rin ako kahit yung pinaka-boss namin. Hindi na niya ako sinasali sa mga racket niya at hindi na rin ako nito pinapatikim ng mga bago niyang gamit. Nagmukha akong walang kwenta sa grupo kahit pa ang ilan sa kanila ay talagang itinuring na akong kaibigan. Kahit wala na akong kapangyarihan sa grupo ay minsan nila akong sinasali sa mga usapan at sa plano. Kagaya na lang ng plano nilang tumakas na dahilan kung bakit naging isa akong tagapamatay ng mga aswang. Isa sa mga naging kaibigan ko noon na nagtip sa akin na tatakas sila kinagabihan. Sinabihin niya akong maghanda kung gusto ko raw sumama. Pero noong malaman niyo na ang pinaka-leader ay sinabihan ako na hindi raw ako pwedeng sumama noon. Sila ang matataas at mga may kapangyarihan ang pwede. Kaya naman hindi na ako nagpumilit pa. Pero naghanda pa rin ako noon. Hindi para sumama sa kanila ngunit para gumawa ng sarili kong paraan para makatakas doon. Ang plano ko noon ay habang nagkakagulo ang lahat ay pupuslit ako sa labasan. May mga lagusan kasi sa lugar na iyon na tanging kaming mga nakakataas na preso ang nakakaalam. Kaya naman hinanda ko noon ang sarili ko. Kinagabihan ay halos lahat ay handa na tumakas. Inututo nila yung isa sa mga gwardya. Binigyan ng energy drink para patulugin ito. Mula doon ay gumawa sila ng paraan para makuha ang susi ng mga kulungan at binuksan ang mga iyon.
Dahil nga kasama ko sa kulungan ng mga tinawag nilang mga boss ay nakasama ako sa unang lumabas. May mga ilan pa silang kulungan na nabuksan bago nakahalata ang mga pulis. Doon nagsimulang magkagulo. May mga iilan sa preso ang naglabas ng armas at nanlabad. Ganoon din ang ginawa ng mga boss at ang bago nilang recruit. Hindi na ako nakisali pa sa kanilang lahat. Nagmadali na ako para pumunta sa labas. Dahil nga sa nagkakagulo ay halos hindi nila napansin noon ang pagkawala ng isa sa mga preso. Minadali ko ang pagtakas. Kahit dumaan pa ako sa pinakamaliit na butas makatakas lang ay ginawa ko. Sa likod ng kulungan ako napunta dahil nga sa pagkakagulo ay halos walang tawang naroroon. Mabilis akong naghanap ng paraan para makakayat na mata sa bag wire. Bawat pagkakayat ko noon ay nagkakaskas sa mga tuhod ko at nagsimula na itong dumugo. Pero hindi ako nagpatinag at nagpatuloy ako hanggang sa makarating ako sa kabilang side. Bumaba ako doon habang bumababa ako ay siya naman ang dating ng iilan na preso na nakatakas din. Tumakbo ang mga ito papalapit habang sinisigaw ang pangalan ko. Nakita ko naman sa likod ko ang mga pulis na humahabol din. Sumisigaw ang mga ito at isa sa kanila ay bumunot ng baril. Isa-isa nitong binaril ang mga kasama ko na siyang dahilan para isa-isa rin silang magsitumba. Mabuti na lang noon ay nakababa na ako at patakbo na palayo. Naririnig ko rin ang sigaw ng mga pulis at pati na rin ang putok ng baril. Akala ko noon ay hindi na ako matatamaan dahil may kalayuan na ang natakbo ko pero laking gulat ko noon nang bigla na lang ako makaramdam ng mainit at nakakapasong bagay sa balikat ko. Nagpatuloy ako noon sa pagtakbo habang pilit hindi iniinda ang sakit na natamo. Hindi na ako lumingon sa likod pa. Alam kong nakasunod pa rin sila. Nakarinig na ako ng mga ingay ng sasakyan ng mga pulisya na siyang humahabol sa akin. Nasa likod ko na rin ang iilang mga pulis na humahabol sa akin at umakyat din sa bag wire. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Naririnig ko ang pagsigaw ng mga pulis at muli isa pang putok ang umaalingaw-ngaw. Muli kong naramdaman ang isang mainit at masakit na pagtama nito sa balikat ko. Noong mga panahon na yon, Sir Gimbal, ay pakiramdam ko ay wala na akong pag-asang makatakas. Malapit na ang mga humahabol sa akin at lahat sila ay halos ilang dipa na lang ang layo. Inisip ko noon na ayun na talaga ang kapalaran ko ang mamatay sa loob ng kulungan. Hanggang sa may dumaan na humaharurot na kotse. Kotseng puti ito na bigla na lang lumitaw sa kalsada. Halos lahat ay nagulat. Pati ako, sobrang bilis na ang pagpapatakbo nito pero tumigil siya sa harap ko. Bumukas ang bintana ng shotgun seat. Nakita ko ang isang matandang puting-puti ang buhok at puro tato. Sakay na. Utos nito sa akin. Tumingin ako ng mabilis sa mga tumatakbong pulis bago mabilis na sumakay sa kotse. Hindi pa man ako nakakaayos ng sakay ay mabilis na itong pinaharurot ng matanda palayo. Nakita ko naman ng mga pulis na hinahabol ang kotse ng matanda. Pero dahil sa bilis magpatakbo ng matanda ay halos hindi sila makahabol. Mabilis ang pagpapatakbo ng kotse. Kinailangan ko pang kumapit noon sa upuan para lang hindi ako malaglag. Kahit noong makarating na kami sa main road ay hindi pa rin tumitigil ang matanda. Tinanong lang ako nito kung ayos lang ba ako o ano, pero hindi na ito sumagot nang sabihin kong may tama ako ng baril. Dumaan kami sa ilang pasikot-sikot hanggang sa mula sa main road ay puro puno na ang nakikita ko at iilan na bahay. Nagpatuloy pa rin ang matanda sa pagmamaneho at huminto lang ito nang makarating kami sa pinakadulong bahay. Wala na iyong kahit anong kasama pa. Bukod sa mga punong hitik na hitik sa bunga. Bumaba ang matanda at ganoon rin ako.
Lumingon pa siya sa akin noon bago ako sinabihan na sumunod sa loob ng bahay. Ginawa ko naman iyon, wala akong kahit anong ideya kung ano ba talaga ang pakay na matanda, pero dahil nasa gitna kami ng lugar na hindi ko alam ay wala akong magawa kung hindi ang sumunod dito. Isa pa ay niligtas niya ang buhay ko, kaya dapat lang na sundin ko siya. Naglakad kaming dalawa papasok ng maliit na bahay. Hindi ko rin inaasahan ng maliit na bahay ay may mga gamit sa ospital sa loob. Opo, Sir Gimbal. Parang isang maliit na operating room ang kwarto na iyon. Bagay na siyang hindi ko ikinagulat nang makita kong lumabas ang isang doktor mula sa isa pang kwarto. Nag-usap sila sa lingwaheng hindi ko maintindihan bago lumingon sa akin yung lalaking doktor at tumango. Inutusan akong humiga sa isang kama roon para tanggalin ang mga bala sa katawan ko. Nag-aalangan pa ako nung una pero sumunod din ako pagkataon. Tiniis ko ang ginawa ng doktor kahit walang anesthesia. Sobrang sakit habang tinatanggal nito ang 2 bala sa likod ko. Sa sobrang sakit ay nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako nung matapos na ang operasyon. Pinainom ako ng gamot ng doktor at pinakain. Maayos naman ang naging operasyon ko noon kaya naman walang naging aberya. Nagpakilala ang doktor bilang Mike at ang matandang lalaki raw ay Alfredo ang pangalan. Dahil sa nanghihina ay tangulang noon ang naisagot ko hanggang sa tuluyan akong makatulog. Ilang araw kong nakahiga noon sa kama. Inaasikaso ko ng 2 at inaalagaan hanggang sa maghilom ang mga sugat ko. Pinainom din ako ng doktor ng mga kung anong gamot para maging maayos ang pakiramdam ko. Isa kasi ang mga bala noon ay sobrang lalim ng tabas. Bagay na siyang nagpahirap sa amin noon. Noong medyo umayos na ang pakiramdam ko ay tinulungan ako noon ni Alfredo na maglakad-lakad sa labas. Doon na rin niya ako kinausap. Alam mo ba kung bakit kita iniligtas? Isang umaga noon nang tanungin niya ako. Napailing naman ako bago napatingin sa kanya noon. Ilang araw ko nang pinag-iisipan ang dahilan niya pero kahit anong isipin ko ay wala akong maisip na dahilan kung bakit. Bilang isang bilanggo na walang kwenta noon sa lipunan ay wala akong maisip na magiging kapaki-pakinabang ako sa kanila o sa kanya. Kailangan kita. Ani nito bago bumuntong hininga. Kailangan kita para patayin ang isang grupo ng aswang na umubos sa pamilya ko. Ilang segundo akong natahimik. Nakatitig ako noon sa kanya bago bigla na lang akong tumawa ng malakas. Sumakit pa noon ang tahi ko at napaubo ko sa sakit pero muli akong tumawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Inisip ko noon kung nagbibiro lang ba siya at maya-maya ay magsasabi na ng joke time. Pero agad akong napaayos noon nang makita kong seryoso itong nakatingin sa akin. Hindi kumukurap. Aswang? Totoo sila? Teka, bakit ako? Wala ka bang ibang pagpipilian? Naguguluhan kong tanong noon. Hindi ko kasi maisip kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ako pa ang naisip nito na gawing tagapatay ng mga aswang. Isa pa, naririnig ko na noon ang mga kwentong aswang pero gaya ng ibang mga taga Maynila ay hindi ko pa alam noon kung totoo ba ang mga ito. Dahil sa isip-isip ko ay gaya lang sila ng mga kwento ng mga matatanda noon. Kwentong bayan lang. Tumahimik ang matanda bago bumuntong hininga. Iniligtas kita. Kung di dahil sa akin ay ngayon ay nasa kulungan ka ulit. Humihimas ng rehas gaya ng iba. Lahat ng bagay sa lugar na ito ay hindi libre, Badong.
Tinulungan kita at ang gusto ko ay tulungan mo rin ako. Nagsimula na siyang magkwento sa akin tungkol sa mga aswang. Ayon rito ay kamag-anak nila ang kailangan kong patayin. Isang uri ito ng mga aswang na may mga kakaibang kapangyarihan. Gaya ng kaya nilang maglaho at kayang mag-iba-iba ng anyo. Isang maliit na alitan ang naging dahilan noon para patayin ng mga aswang ang buong pamilya ni Alfredo. Sa kanilang lahat ay siya lang ang nakaligtas dahil iniligtas siya noon ng lolo ni Mike. Simula nang makilala niya ang lolo ni Mike na isang mamamatay aswang ay nagsimula na rin siyang mag-practice kung paano ang pumatay ng mga nilalang. Yun nga lang ay dahil matanda na ang lolo ni Mike noon ay ilang buwan lang silang nagkasama at namatay din ito. Naging kasakasama niya ang tatay ni Mike noon. Pareho silang nagpractice kung paano pumatay ng aswang sa pangarap na balang araw ay makapunta sila sa baryo ni Alfredo at patayin ang mga pamilya ng aswang, pero ang pangarap na yun ay hindi nangyari dahil napatay ng aswang ang tatay ni Mike bago pa ito maisilang. Namatay na rin sa panganganak ang ina ni Mike, kaya naman si Alfredo na ang tumayong tatay nito. Si Mike raw sana ang gusto niyang maging kanang kamay, ngunit mahina ang katawan ni Mike para sa gagawing misyon. Kaya naman pinag-aral na lang niyang lalaki ng medisina na siyang ginagamit nila para gamutin ang mga nasusugatang kasama. Doon ko na rin nalaman na hindi lang pala sila ang mamamatay aswang. Kalat sa Pilipinas ang grupo nila, pero kahit sino ay wala pang nakakatalo sa pamilyang pumatay sa pamilya niya. Kaya naman, naging misyon na lang niya noon ay ang i-train ang mga bagong miyembro at maghanap ng kanang kamay. Marami na ang naging kanang kamay noon ni Alfredo, pero lahat ay sumusuko sa training at ang iba naman ay namamatay sa laban. Kaya naman nagpa siya noon si Alfredo na maghanap ng isang taong malakas na kahit hindi pa ito nakikipaglaban. Sa ganung paraan ay may ilang advantage na siya. Napadaan lang daw siya sa lugar na iyon. Ngunit nang makita niyang kaya kong tiisin ang mga sugat na natamo sa bagware at iilang mga tama ng baril, ay naisip niyang pwede akong bagong miyembro at kanang kamay niya. Iyon ay kung ganoon din ang magiging desisyon ko. Hindi ito sapilitan, pero sana ay pag-isipan mo. Gagawin ko. Pinutol ko noon ang iilan niyang sasabihin. Iniisip ko na wala pa ring kwenta ang buhay ko kahit bumalik ako sa Maynila. Nasa Bulacan kasi kami ng mga panahon na iyon. Isa pa, kailangan kong magbagong buhay dahil na rin iniligtas ako noon ni Alfredo. Mas maganda kung matutulungan ko siya. Natuwa ang matanda sa reaksyon ko. Masaya itong tumango at sinabing maghanda na ako sa training ilang araw ang makalipas. May ilang test na ginawa si Mike bago ko pinayagan na makasama noon sa mga training. Pero una muna nilang ginawa ay baguhin ang katauhan ko. May isa sa mga miyembro nila noon ang naging abogado. Pinilit nitong binago ang pangalan ko at pinalabas na namatay ang totoong ako sa isang aksidente. Dahil nga sa isang doktor noon si Mike ay naging madali lang ang bagay na iyon sa amin. Binagro nila ang itsura ko. Nagpalit ako ng kulay ng buhok at ng kilay. Ganoon din ay pinatanggal nila ang tattoo ko at pinalitan iyon ng bago. Ang tattoo ng samahan. Hinayaan nila akong magdesisyon noon kung gusto ko ba na sumama sa samahan nila, at noong umuo ko ay mabilis nila akong isinali sa training ni Alfredo. Kasama ang iilang mga bagong miyembro ay nag-training kaming lahat ng mga iilang skills, gaya ng tamang paghawak ng baril at kutsilyo.
Dahil na rin sa may experience na ako sa ganoong larangan ay mas madali akong natuto kaysa sa iilan. Mas tutok din kasi noon sa akin si Alfredo dahil ako nga ang kanang kamay niya. Kung ang iba ay mabilis na natatapos ang training, ako ay halos abutin na kami ng hating gabi at kung hindi pa siya sabihan ni Mike na may mga sugat pa rin ako ay hindi pa siya titigil. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Natapos na ang training ko at halos lahat kami ay kailangan ng sumabak sa mga gawain ng grupo. Sinabihan ako ni Alfredo noon na kinakailangan kong matalo ang ilang mga aswang bago ako pumunta sa baryo nila at harapin ang taong pumatay sa pamilya nila. Isinama niya ako sa mga bagong salta at sama-sama kami pumunta sa isang lugar sa Pampanga. Matagal na itong nangyari kaya naman ibang-iba na ang Pampanga noon sa Pampangang kilala ng lahat ngayon. Isang maliit na baryo ang pinuntahan namin. May mga nagsabi sa grupo na mayroon daw aswang doon kaya naman ang trabaho namin ay alamin kung tama ba ito. Kasama ang iba na kasama ko sa training at iilang matagal ng kasapi ng grupo ay mabilis kami naglibot sa sinabing baryo. Pero katulad ng iba ay sa unang gabi namin ay hindi nagpakita ang mga aswang. Bigo kaming bumalik noon sa maliit na hotel na inupahan ng grupo. Siya nga pala Sir Gimbal. Sa bawat misyon ng grupo ay sagot nila ang tutuluyan namin sa lugar. Hindi ko rin alam kung paano nila na-afford iyon pero ang ilang kasapi ng grupo ay bilyonaryo at milyonaryo. May mga alaga ang mga itong aswang kaya naman alam nila kung paano patayin ang mga ito. Opo, tama po kayo ng dinig. May mga alaga ang iilan sa mga miyembro. Dahil naniniwala silang ang aswang ay swerte sa negosyo. Pero syempre ay mga karne ng hayop ang gamit nila sa pagpapakain dito at hindi tao. Balik po tayo sa kwento. Kami-kaming magkakasama sa iisang hotel ay may iba't ibang trabaho habang magkakasama kami. Ang iilan sa amin ay tagaluto at tagalaba. Isa ako sa mga naatasan na mamili ng mga gamit at mga lulutuin noon. Nasa talipapa kami ng mga kasama ko noon. Maayos naman kaming namimili. May mga iilan na tumatawad sa amin ng mga binibili kaya naman ako na ang nagpasyang bumili ng asin. Lumapit ako sa matandang nagtitinda ng asin. Tahimik lang itong nagsasalin-salin ng asin. Kaya naman kinuha ko ang atensyon nito. Lolo, pabili po ako ng 1 kilo nito. Turo ko noon sa asin. Tumango naman ito at nagsimulang magsalok noon. May isa pang customer na tumabi sa akin. Babae iyon na mahabang buhok at nakadress. Hindi naman ganoon ka-umbok ang tiyan niya pero halata kong titignan na buntis ito. Tinignan ko lang ito saglit at muling tumingin sa matanda. Pero nagulat ako sa reaksyon ng matanda nang tumingin ako rito. 1 segundo lang iyon dahil iniabot na rin ito sa akin ang asin na binibili ko. Hindi ako maaring magkamali dahil kitang-kita ko kung paano nito dilaan ang sariling labi habang nakatingin sa babaeng buntis. Hindi ako agad nakapag-react noon pero mabilis kong kinuha yung asin at tinignan ng tindera. Talagang tinandaan ko ang mukha nito bago ako bumalik sa mga kasama ko. Lumapit ako sa isa sa matagal na namin na miyembro. Ibinulong ko rito ang nalaman ko at tumango naman siya. Tinawag niya ang mga kasama ko at nagpa siya kaming mag-iwan ng 3 miyembro na siyang magbabantay sa matanda. Sinabihan nito na ang leader namin na huwag nilang iwaglit sa tingin ang matanda bago kami umalis.
Pagkadating sa hotel ay kumain lang kami dahil padilim na rin. Bago lumabas para palitan ang iilan na naiwan sa talipapa. Alas 6 na ng gabi noon nang makarating kami sa talipapa. May iilan na nagsasara na kaya naman nakipagkita na kami sa mga kagrupo namin. Sabi naman ng mga ito na wala raw kakaiba sa matanda. Para itong normal na tao noon. Nagtitinda lamang siya ng asin. Nakipagpalitan kami ng pwesto at kaming 5 kasama ang leader namin ang nagbabantay sa matanda. Normal pa rin naman ang kilos nito na halos ako ay napatanong kung tama ba ang nakita ko kanina o baka guni-guni ko lamang. Hindi naman namin inialis ang tingin sa matanda hanggang sa bigla na lang itong nag-impake noon para umuwi na. Noong matapos ay mabilis din itong naglakad na sinabayan ng isa naming kasama. Kami naman noon ay nananatiling dumidistansya habang pilit pa rin na nakasunod. Ilang minuto ang naging paglalakad namin. Noong una ay parang normal lang na tao ang matanda. Hirap ito noon sa pagdadala ng mga paninda hanggang sa bigla na lang unti-unti itong nagbago ng anyo. Isang lalaking halos nasa edad ko lamang, Sir Gimbal. Iyon ang unang beses kong makakita ng aswang kaya naman talagang napaatras ako noon. Maging ang iilan kong kasama ay parang natakot na napatigil. Pero hindi umatras noon ang mga matagal na sa larangan. Agad na inilabas ng kasama namin ang itak at dahan-dahan na lumapit sa lalaki. Pero bago pa niya ito mataga ay nabitawan nito ang mga dala at mabilis na nakaharap. Kitang-kita ko kung paano nito hawakan ang itak ng isang kamay lang. Nakangisi din noon ang lalaki. Agad na sumigaw ang kasama namin sa isa pa at walang pakundangan itong pumunta sa likod ng aswang at doon ito initak sa liig. Tanggal ang ulo nito na nagpagulong-gulong sa kalsada. Halos mapaupo ako sa sobrang pagkagulat. Nagkatinginan pa kami ng mga kasama ko na bago lang din sa grupo. Pigil ang hiningang tinitigan namin ang nakahandusay na aswang. Nanginginig ang mga kamay ko noon na nakahawak sa kutsilyo noon. Unti-unting nagbago ang itsura ng aswang. Naging matanda ulit ito. Muli akong napatras ng saksakin muli iyon ng kasama namin. Parang wala itong pakiramdam habang sinasaksak ang aswang. Nang matapos ay lumapit na ito sa amin. Nag-atrasan pa kami noon. Naiintindihan ko ang gulat niyo dahil ito ang unang araw niyo sa ganitong gawain. Pero sa susunod ay kayo-kayo na lang kaya masasanay na rin kayo. Ani ng leader namin noon bago lumingon sa akin. Na para bang ipinapaalala niya na ako ang isa sa mga kailangang mas masanay sa larangan na iyon. Dahil ako ang magiging panlaban ni Alfredo sa pinakamalalakas na aswang sa buong buhay niya. Kung hindi ko matatalo ang mga aswang na ganoon ay paano pa kung ang pamilyang iyon ang makakaharap ko na? Bumalik kami noon sa hotel na halos kalahati ng grupo namin ay tulala. Kahit noong matutulog na kami ay hindi namin makalimutan ang nangyari. Aaminin ko pong isa akong leader ng mga gang noon. Sanay sa mga away at kung ano-anong gulo. Pero Sir Gimbal, alam mo naman na iba ang sitwasyon na makipaglaban sa mga aswang. Sa sitwasyon na tao mismo ang kalaban mo. Doon pa lang sa unti-unting pagbabago ng anyo ay nakakatakot na. Hindi ko pa ito nakikitang nakikipaglaban dahil agad itong napatay ng kasama ko. Pero bilang isang lalaki ay wala sa mantra ko ang sumuko. Nakatulog ako noon at nang magising ay muli kaming tinanong ng leader.
kung gusto pa rin ba namin sumama sa grupo o tumulad kay Mike na parang support na lang. Nagtinginan kami ng mga kasama ko. Nagtanguan kami noon at matapang na sinabing sasali pa rin kami. Kita ko ang paghinga ng maluwag ng leader namin bago inanunsyo na sa ibang parte kami ng Bulacan mamamalagi. Nakalimutan ko po palang sabihin na ang ilan sa amin ay biktima ng mga aswang. Mga anak o pamilya ay kinain ng aswang kaya naman narito para maghiganti. Sa aming lahat ay halos ako lang ang walang matinding rason para sumali sa grupo. Sa San Ildefonso kami pumunta para sa susunod namin na destinasyon. Ang sabi sa amin ng mga tao roon ay may mga aswang na gumagala-gala. Ang kwento pa ng ilan ay isa itong pamilya. Mag-asawa at isang anak pero kahit ang ilang grupo ay hindi noon natalo. May mga pinadala na kasing grupo sa lugar bago pa kami pumunta rito. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakain lahat ng mga ito. Hanggang mga oras na nakarating kami ay hindi pa rin nila natatalo ang aswang. May ilang parte na ng naunang grupo ang natira at sinalubong kami. Nagkwento ang mga ito na para daw may mga kapangyarihan ng mga aswang dahil bigla na lang nawawala ang mga ito. Kahit kalaban nila at sa isang iglap ay bigla na lang itong lilitaw sa paraan na hindi nila inaasahan. Dahilan para halos maubos sila. Noong mga unang araw ay halos paglibing lang sa mga kasama namin ang ginagawa namin. Nagluksa din ang iilan naming mga kasama na nakakakilala dito. Kaya naman halos wala kaming ginawa. Noong sumunod na araw ay siyang pagsisimula ng trabaho namin. Katulad lang ito ng sa ginawa namin sa Pampanga. Pareho-pareho kaming alerto noon. May mga kasama kaming parte ng dating grupo na kabisado na ang pasikot-sikot sa lugar. Kaya naman hindi na kami nahihirapan noon. Yun nga lang ay inabot na kami ng umaga pero wala kaming nakitang kahit anino nito. Kinabukasan ay may pumutok na balitang may namatay na naman. Isa itong babaeng buntis. Wakwak ang tiyan nito at labas ang lamang loob. Halata na pinuntirya ang atay nito na siyang nawawala at ang batang nasa sinapupunan. Naging sakit iyon sa ulo ng grupo. Sa amin kasi ang tingin ng mga tao noon. Ang alam nila ay naroon kami para gapiin ang mga aswang pero may nabiktima pa rin ito at wala kaming nagawa roon. Noong sumunod na gabi ay ganoon pa rin. Wala pa rin kaming nakitang aswang. Kahit ilang beses namin sinuyod ang buong syudad. Kahit walang biktima ng araw na iyon ay nagsimula na kaming magtaka kung paano nito nagagawang makapambiktima nang wala kaming makitang ebidensya at bakas. Noong sumunod na gabi ay mas inagahan namin ang pag-iikot. Papalubog pa lamang ang araw ay nasa labas na ang grupo. Kaya naman noong mga alas 9 pa lamang ng gabi ay muli kaming nagkita-kita para sa update. Halos lahat kami ay pare-pareho lang ang sinabi. Walang aswang sa lugar na iyon at wala ni isa sa amin ang nakakakita sa mga ito. Hindi na noon maganda ang kutob ng leader namin dahil iba raw ang aswang na ito sa aswang na nakakasalumuhan niya. Hindi rin niya alam ang gagawin, bagay na talagang nagbigay ng stress sa grupo. Nagpasya muna kaming magpahinga. Sakto naman at nasa tapat kami noon ng bakanting lote. Sa bakanting lote ay may isang malaking puno at nagsisilbing lilim nito. Sinabihan kami ng leader namin na doon muna kami tumigil. Pumayag naman ang lahat dahil pagod na rin kami sa pag-iikot. Naglakas loob kami na pumunta rito at umupo sa ilalim ng puno. Ang mga ilang kasama ko ay nagkukwentuhan.
habang ako naman ay nakahiga. Unan ko ang dalawang braso ko habang nakatingin sa malawak na buwan. Tulala lang ako roon na parang may malalim na iniisip kahit wala naman talaga. Naririnig ko pa rin ang mga kasama ko na siyang nagtatawanan pa habang may pinagkukwentuhan na kung ano. Pumikit na lang ako para sana magpahinga na muna. Mga ilang segundo pa lamang akong nakapikit nang maramdaman na parang may tumutulo sa mukha ko. Noong akala ko ay tubig iyon noong una. Naisip ko pang hindi na matutuloy pa ang aming paglilibot mamaya. Sakaling hindi na ito huminto at mas lalong lumakas pa. Naisip ko roon na maya-maya lang ay may kakalapit na sa akin at aayain akong bumalik sa hotel namin pero hindi iyon nangyari. Parang ako lang ang nakakaramdam ng patak ng kung ano. Narinig ko rin ang tawanan ng mga kasama ko para bang hindi sila nakakaramdam ng ulan. Nagtataka rin ako noon dahil kung umuulan nga ay bakit ang mukha ko lang ang nauulanan. Dapat buong katawan ko ay may pumapatak na tubig, hindi ba? Kaya naman pinunasan ko ang mukha ko noon bago umupo at dumilat. Tuloy pa rin ang mga kasama ko sa pagtawa. At Sir Gimbal, wala naman pong ulan. Nangungunot ang noon at tinignan ko ang gamay kong ginamit ko pangpuna sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang duguan niyon. Parang huminto ang utak ko noon. Dahan-dahan kong iniangat ang paningin ko. At doon ko nakita ang walang buhay na katawan ng isang lalaki. Nakasabit ito sa sanga at nakaladlad ang dalawang kamay. Pababa kung saan umaagos ang dugo. Nakatingin pa rin ako dito na tinawag ang mga kasama ko. Agad naman itong naglingunan sa direksyon ko. Dahan-dahan kong itinuro ang nakita. Agad naman ang mga ito na sinundan kung ano ang tinuturo ko bago sila nagsitayuan. May patay! May patay! Sigaw ni Alfredo na siyang isa sa mga bago sa grupo. Bago nagsimulang umakyat ng puno. Ganoon din ang ginawa ng ilan at iba ay tumawag ng tulong. Nagtulungan kami noon na ibaba ang lalaki. 15 kami kanina pero 10 lang kami noon dahil tumawag ng tulong ang iilan. Inihiga nila ng maayos ang bangkay ng lalaki bago ito sinipat. Wakwak ang tiyan nito at wala nang lamang loob. Nandidiri man ay agad akong napailing at naawa sa lalaki. Kailangan talaga namin mahuli kung sino man ang pumapatay sa kanila. Yun nga lang ay maging kami ay hindi namin alam kung paano. Lumayo ako ng konti noon sa grupo para sana manigarilyo. Hinihintay pa kasi namin ang iba pa naming kasamahan. Sisindihan ko na sana ang sigarilyo ko noon nang mapansin ko ang isang bagay. May umbok ng lupa sa di kalayuan. Madilim sa pwesto nito kaya naman hindi namin agad iyon napansin. Kung hindi mo ito tititigang mabuti ay iisipin kong isa iyong bahay ng duwende. Hindi ko alam kung anong tawag doon at hindi ko rin alam kung pamilyar kayo sa Gimbal. Pero yung malaking umbok ng lupa sa probinsya ay sinasabing bahay daw ng maligno o kung ano. Madalas din itong tubuan ng kabute at mga makahiya. Basta ganoon. So, iyon na nga. Tinignan ko lang ito saglit sa pag-aakalang ganoon lang ito bago muling tumingin sa sigarilyo ko. Pero nagulat ako nang sa gilid ng mata ko ay parang may nakita akong umusog iyon. Papunta sa akin. Hindi pa ako sigurado noong una at muli ko itong tinignan. Hindi ito muling gumalaw kaya naman agad kong iniiling ang ulo ko. Kaya lang ay nagulat ako nang yung umbok na iyon ay mabilis na gumapang na papunta sa akin. Nabitawan ko noon ang sigarilyo ko sa gulat. Mabilis kong inihanda ang itak ko at
Nang malapit na ito sa akin ay mabilis ko itong initak. Gulat na napatingin sa akin ang mga kasama ko. Ang ilan sa kanila ay tinanong pa ako kung ano daw yung iniita ko sa lupa. Wala kasi silang nakita at nung inita ko rin ang umbok ay tila ba mabilis itong nakatakas at sa ilalim ng lupa dumaan. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa mga kasama ko. Alam ko kung bakit hindi natin sila mahuli. Dumadaan sila sa ilalim ng lupa. Kwento ko sa kanila at lalapit na sana nang may bigla na lang humawak sa binti ko mula sa lupa. At hinila ako. Na out of balance ako noon. Nagtayuan naman ang mga kasama ko. Ang isa sa kanila ay mabilis na nakalapit sa akin at hinila ako papakyat. Naghihilahan sila kung sinong aswang ang humihila sa akin. Lalapit na sana ang isa ko pang kasama nang siya naman ay hinila din ng kung sino mula sa ilalim ng lupa. Agad siyang nahawakan ng kasama nito. Nakarinig naman kami ng tawanan. Tawanan ng mga aswang na para bang nasisiyahan. Nagkatinginan kaming magkakasama at pare-pareho kami ng nasa isip noon. Nasa kuta kami ng mga aswang. Mabilis na inilabas namin ang itak namin. Initak ko ang nakahawak sa paa ko kaya naman umuungol yun na parang nasasaktan. Nakawala ako sa kanila at agad akong pumunta sa kasama ko at initak ko yun. Ang ilan naman sa amin ay naging alerto sa mga umbok sa lupa. Kahit ata hindi gumagalaw ay tinatagana nila. Naging mahirap iyon para sa mga aswang na lumabas sa lupa dahil nakaabang ang mga kasama ko. Badong! Nasa itaas ng puno ang isa sa kanila! Sigaw ng kasama namin sa akin dahil ako ang pinakamalapit sa puno. Oo! Sigaw ko rito bago mas lumapit sa puno at tumingala. Nakangisi ako noon pero nawala iyon sa nakita ko. Nakatawa kasi sa akin ang isa sa batang babae. Siguro ay nasa 5 o 6 na taong gulang ito bagay na siyang nagpahinto sa akin. Tarantado ako, Sir Gimbal, pero never akong nanakit ng babae lalong-lalo na ang bata. Badong ano ba? Sigaw sa akin ang kasama ko. Napabuntong hininga ko noon at mabilis na umakyat. Kahit bata pa siya ay isa lang siyang aswang. Kumakain siya ng tao at salot sa lipunan. Mabilis akong nakakyat noon sa puno dahil mababa lang din naman ang kinalalagyan ng bata. Inihanda ko na ang itak ko noon. Hindi naman ito nanlaban at nakaupo lang. Para siyang normal na batang nakaupo lang sa itaas ng puno at maamong nakatingin sa akin. Ilang beses ko pang sinigawan ang sarili ko noon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi totoong bata ang siyang papatayin ko, kung hindi isang aswang. Iniangat ko noon ang itak ko at handa na sanang patayin ito nang bigla itong umiyak. Umiyak ito na parang batang nasasaktan. Kinagat pa nito ang labi niya habang pilit na pinipigilan ang humahagulhol. Napatigil naman ako noon at napatingin sa kanya. Nakaramdam ako ng awa noon. Pakiramdam ko ay hindi rin ginusto ng bata ang ginagawa niya. Maaring dahil bata pa ay hindi niya makontrol noon ang urge na kumain ng tao at kung matuturuan siya ng maayos ay magiging katulad siya sa mga aswang na alaga ng grupo. Dahil sa pag-iisip ay hindi ko na namalaya na tumigil na pala sa pag-iyak ang bata. Ngumisi ito at inilabas ang pangil. Hanggang sa bigla na lang itong dumamba sa akin. Halos malaglag ako noon sa sanga ng puno dahil sa ginawa niya. Napahiga din ako noon at
pilit na inaalis ang bata sa ibabaw ko. Wala na noon ang batang mabait na siyang umiiyak kanina. Nakangisi na ito at habang tumatawa at inaabot ako para kagatin. Doon ko na realize na aswang nga pala ang batang iyon. Nanginginig ako habang pilit siyang inilalayo sa akin pero pilit din niyang inilalapit ang sarili niya. Nahihirapan na ako noon na ibalanse ang sarili ko. Muling tumawa ang bata. Mas mahaba ang pangil nito at hinahawakan ako sa dalawang braso. Gamit niya ang mga brasong iyon para iangat ako sa pagkakahiga ko. Nakatukod ang maliit na iyang pa sa sanga ng puno habang pilit akong inilalapit sa kanya. Tumatawa pa rin ito ng tumatawa. Isa sa mga kasama namin ang bigla na lang lumitaw sa likod ng bata. Agad nitong tinaga ang ulo ng bata na siyang nalaglag sa baba ng puno. Naiwan naman ang katawan ng bata na siyang nakatayo pa rin sa sanga. Itinulak ko iyon at saka umayos ng upo. Parehas naming pinagmasdan ang katawan nito na lumapag sa lupa at ang paglapit ng isa sa mga kasama ko at ang pagsaksak nito dito ng ilang beses. "Anong ginawa mo? Muntik ka na roon!" Sigaw sa akin ni Alfredo. Muling umiling ito bago tumingin sa akin ulit. "Umalis ka na sa grupo kung hindi mo kayang sakta ng mga kagaya nila. Madalas talagang nagbabagong anyo ang mga aswang na iyan para lituhin tayo. Hindi ka dapat magpadala sa emosyon mo." Ani pa nito bago tumalon mula sa puno pababa. Napabuntong hininga na lang ako. Wala akong dapat ikagalit kay Alberto dahil totoo naman na nag-alinlangan akong patayin ng batang aswang. Na dahilan kung bakit muntik na akong mamatay kung hindi dumating si Alberto. Sumunod na akong bumaba rito. Noong akala ko ay tapos na ang mga ito sa pakikipaglaban ay nagulat ako nang makita na nasa taas na ang dalawang aswang. Isang babae yun at isang lalaki. Galit ang tingin sa amin ng babae habang nakikita ko ang pasulyap nito sa batang aswang na wala ng buhay. Halo-halo ang emosyon nito ngunit puno ito ng galit nang makita kami ni Alberto. Bigla na lang itong sumigaw at sa isang iglap ay nasa harap na namin ito. Dahil nga sa muntika na akong mahulog kanina ay nakalimutan ko na kung nasaan ko nalaglag ang ita ko. Mabilis na umiwas si Alberto pero ako ang target ng babaeng aswang. Mabilis itong lumapit sa akin at agad akong hinawakan sa leeg at kinagat. Rinig ko ang sigawan ng mga kasama ko. Ang ilan sa kanila ay tumakbo papunta sa akin. Ngunit mas mabilis noon si Alberto at agad na tinaga ang aswang dahilan para mabitawan ako nito. Napahawak ako noon sa liig ko habang pinipigilan ng dugo. Lumapit din sa akin si Alberto noon at pilit akong kinakausap. Hindi ko naman siya masagot dahil sa patuloy na paglabo ng mga mata ko. Nakita ko kung paano mawala ang aswang at ganoon na rin ang isa pa. Bigla silang lilitaw pero agad din silang nakikita ng mga kasama ko. Sa ilalim kasi ng lupa dumadaan kaya naman mahirap kong patayin. Hanggang sa ang isa sa mga leader namin ay nahuli ang babae. Hinila niya ito pataas at agad na initak ang kamay nito. Buhay pa rin ang aswang kahit nawalan ito ng kamay. Yun nga lang ay bigla itong nagalit sa kasama namin. Gamit ang isa nitong kamay ay bigla nitong pinahaba ang kuko bago itinusok iyon sa dibdib ng kasama namin. Agad naman ang isa kong kasama ay muli itong tinaga mula sa likod pero huli na dahil nahugot na ng aswang ang puso ng kasama namin. Sa nanlalabo kong mga mata ay kitang-kita ko ang pagsigaw ng mga kasama ko. At pati na rin ang paglapit nila sa aswang at pinagtataga ito. Bumagsak naman ang walang buhay naming kasama.
Sinalusayan ng isa habang umiiyak. Nakita ko ang lalaking aswang na papasugod sa kasama namin na umiiyak. Sinigawan ito ni Alberto pero hindi ito nakarinig. Iyak lamang ito ng iyak. Nanlalabo na ang paningin ko at pakiramdam ko noon ay malapit na ako mawala ng malay noon. Pero gusto kong makatulong. Hindi ko alam kung paano ko nagawang mawala sa kung nasaan ako at lumitaw sa harap ng lalaking aswang. Maging si Alberto ay nagulat noon. Sinakal ko ang lalaking aswang at walang ano-ano ay kinagat ko ang liig nito. Sigaw ng sigaw ang lalaki pero hindi ko ito pinansin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pagkagat. Hanggang sa napaluhod na ang lalaking aswang ay hindi pa rin ako tumigil. Hindi ko alam pero parang nasasabik ako sa ginagawa. Naglalaway ako noon habang pilit na ninanamnam ang pagkain sa aswang. Masaya yung ginagawa ko pero alam ko rin na mali. Yun nga lang ay hindi ko alam kung paano iyon ititigil. Hanggang sa may naglayo sa akin mula sa aswang. May pumukpok din sa ulo ko dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising ako sa kama kung saan ay may iilang aparatong nakakabit sa akin. Naririnig ko rin sa gilid ko sina Alfredo at Mike na nag-uusap. Ang sabi ni Alfredo ay sa tanang buhay raw niya ay hindi pa siya nakakakita ng tulad ng sitwasyon ko. Alam niya kung paano magiging aswang ang isang tao pero hindi daw katulad ng akin na kinagat lang ay may ganoon ng kakayahan. Sinabi rin niya na hindi naman daw ako natatakam sa laman ng tao kung hindi sa laman ng aswang. Na siyang hindi pa niya nakikita kahit saan. Ganoon din ang sinabi ni Mike. Ang sabi niya ay hindi pa siya nakaka-encounter ng katulad sa akin. Sinabi rin nito na sa pagsasaliksik niya sa katawan ko ay mas nakita niya na mabilis na gumagaling ang mga sugat ko. Kahit gaano pa kalalim ang mga iyon ay segundo lang ang pagitan ay nawawala na ito. Mas malakas din ang resistensya ko kumpara sa normal na tao at ang kakayahan kong maglaho noon ay kakaiba rin. Natigil lang ang pag-uusap ng dalawa nang makita nilang gising na ako. Agad akong inasikaso ng mga ito na akala ko noon ay hindi nila gagawin. Akala ko noon ay matatakot sila sa akin pero katulad ng kung paano ako tinuring ni Alfredo noong una at kung paano ako ginamot ni Mike noon ay ganoon pa rin. Pati ang mga kasama ko ay parang normal lang ang reaksyon. Tumango lang sila noon nang makita ko. Lumapit pa nga sa akin si Alberto noon at sinabi ang sitwasyon. Namatay ang kasama namin na natanggalan ng puso. May mga sugatin din sa grupo na siyang nagpapagaling kaya naroon sila sa bahay ni Mike. Nagkwentuhan lang kaming mga natira. Ikinuwento nila kung paano ang nangyari. Maging si Alberto ay sinabing halos mahimatay siya nang makitang bigla na lang akong nawala. Humingi naman ako ng paumanhin dahil doon na siyang tinanggap naman niya. Sinabi rin nila na namumula ang mga mata ko noon habang kinakagat ang aswang na lalaki. Na maging sila ay ayaw akong lapitan. Pero sinabi lang nila na kilala nila kung sino ako at alam nilang hindi ko sila sasaktan. Napatay ng mga kasama ko ang lalaki at ang babaeng aswang. Yun nga lang ay hindi sila nakakuha ng DNA ng mga ito para mapag-aralan at malaman kung ano ang nangyari sa katawan ko. Sinabi ko naman sa kanila na ayos lang iyon at ang mahalaga naman ay wala nang ibang sugatan pa. Kinagabihan ay kinausap ako ni Alfredo. Tinanong ako nito kung ayos lang ako at kung gusto ko pang ipagpatuloy ang nasimulan ko. Sinabi niyang dahil sa nangyari ay matatanggap daw niya kung hindi ko nagugustuhin pang umanib at maging katulad nila. Iyon nga lang ay dahil sa hindi nila matukoy kung ano ang nangyayari ay
hindi niya ako matutulungan sa sitwasyon ko ngayon pero hahanap daw sila ng paraan. Napaisip ako sa sinabi nito bago umiling. Kanina ko pa napag-isipan niyon. Naiisip ko na sa buhay na ito ay nagkaroon ako ng kaibigang tulad ni Alberto at mga kasamang handang ibuwis ang buhay para sa akin. Kaya naman hindi ko naiiwan pa ang buhay na ito. Sinabi ko rin kay Alfredo na maaring magamit namin ang sitwasyon ko sa advantage namin sa kaaway na haharapin ko sa hinaharap. Napatitig naman sa akin noon si Alfredo bago napailing. May umakbay sa akin sa likod at nang tignan ko yun ay si Alberto. Ito kasama ko pa ang iba kong kasama. Suma total ay 8 na lang kami. Napuruhan kasi ang iba sa amin at ang isa ay nakaburol na. Ang iba sa miyembro ng ibang grupo na napasama lang sa amin dahil sa misyon na iyon. Ngumiti sa akin si Alberto at sinabing isama ko raw sila sa plano ko. Hindi man daw sila kumakain ng aswang ay masasabi nilang may pakinabang sila. Nagtawa na naman kami. Napatingin ako kay Alfredo na siyang nakangiting tumango. Ang sabi niya ay mas maganda raw na may kasama ako dahil para may aawat sa akin at kung sakali man na hindi lang sila isang pamilya ang makakasalamuha ko. Tinanong ko naman si Alfredo kung ano ang tinutukoy niya. At malungkot niya na sinabing napag-alaman niyang may mga iba ng aswang na nasa ilalim ng tagapangalaga ng nasabing pamilya. Nabanggit din niya na nasa kanila nagmula ang kakayahan na meron ako na kung matatalo ko sila at ang pinuno ay maaring bumalik ako sa normal na natuwa naman ng mga kasama ko noon bago nagpaalam na mag-iensayo. Balak namin pumunta sa nasabing lugar sa loob ng 2 linggo. Naging normal ang buhay ko ng sumunod na araw. Yun nga lang ay ang mga kinakain ko ay mga hilaw na gulay at karne ng mga hayop. Sinusuka ko kasi ang mga niluto ni Alberto kaya naman kakaiba na ang binibigay nila sa akin. Kahit ganoon ay hindi nila na pinaramdam na iba ako. Lagi pa rin nilang sinasabi na ako pa rin ito kahit may kakaiba na sa akin. Makalipas ang 1 linggo ay nailibing na namin ang kasamahan namin na namatay. Lahat din kami ay bumalik sa pag-iensayo. Kaming 8 mas tinutukan ni Alfredo at halos hindi na rin kami matulog. Kahit si Mike ay sobrang kabado sa pagiging istrikto nito. Dumating ang araw kung saan pupunta kami sa baryo ni Alfredo noon. Hinanda namin ang bawat gagawin at nagpaalam sa mga kasama. Hinawakan pa ako sa kamay noon ni Alfredo bago kami nagpaalam. Maging siya ay natatakot para sa buhay namin. Pero itong misyon namin ang pinakamahalaga sa kanya kaya kahit hindi sigurado ay nangako ako rito na babalik ako. Pare-pareho man kaming natatakot ay hindi pa rin nagpatinag sa kalokohan ng mga kasama ko. Nagawa pa namin noon na magtawanan habang umaakyat ng bundok. Kahit kinakabahan ay pare-pareho naming pinapakalma ang isa't isa. Hanggang sa makarating na kaming lahat sa tuktok ng bundok. Agad kaming pinagtitignan ng mga naroroon bago magbulungan. Hindi ko alam kung iilan lang ang mga walang pake sa amin pero ang mga tao ay tila ba naiilang na kausapin kami. Unang hinanap ni Alberto ay matutuluyan namin. Noong una ay ayaw pa kaming bigyan hanggang sa isang babae ang nagbigay ng tip noon sa kanya. Tinanggap namin ang alok nito kahit ang totoo ay napakaliit ng bahay niya at hindi kami kasyang 8. Pinili na lang namin na manahimik at hayaan si Alberto na makipag-usap dito. Napag-alaman din namin na halos nasa 50 lang ang mga tao sa lugar dahil na rin sa malayo na talaga ito sa kabihasnan.
Naghanda lang kami ng mga kasama ko bago lumabas ng gabi ngayon. Alam namin sa sarili namin na maaring ito na ang huling pagsasama-sama namin bilang isang grupo at maari din na hindi na kami makalabas ng buhay sa lugar na iyon. Naglakad-lakad lang kaming 8. Bago pa pumunta sa lugar na iyon ay alam namin kung saan kami tutungo. Kaya naman madali na sa amin ang tuntunin ang bahay ng pamilyang aswang. Habang naglalakad ay pinapakaramdaman namin ang mga nasa paligid. Nagkakatinginan pa nga kami noon. Napapatango si Alberto. May kakaiba kasi sa paligid. Sobrang tahimik at kahit ako ay nakakaramdam ng irita. Nanunuyo ang lalamunan ko at parang may gustong gawin ang mga pangil ko. Alam namin na may mga aswang. Yun nga lang ay hindi namin alam kung bakit napakarami nito at pinapalibutan kami. Mga nakatago sa bahay-bahay at kung saan-saang sulok. Sinabi na sa amin ni Alfredo ang sitwasyon bago pa kami makapunta roon. Pero hindi ko alam na ganito pala kalala yun. Mukhang kalahati ng mga tao sa syudad ay aswang. At ang iilan ay reserba ng mga ito bilang pagkain. Nagsimula nang mas manuyo ang lalamunan ko. Kaya naman pilit kong hinahanap kung may aswang pa ba sa paligid. Para akong naglalaway noon para sa isang pagkain na gustong gusto ko. Hanggang sa bigla na lamang lumabas ang isang lalaki. Pulang-pula ang mga mata nito nang sumugod sa amin. Agad naman naging alerto ang isa kong kasama at sumugod papalapit dito. Mabilis ang kilos niya at tinaga niya sa leeg ang isang lalaki. Agad din niyang sinunog ang katawan nito. Muling may lumabas na 5. Lahat kami ay naging alerto. Ang isa ay lumapit sa akin pero hindi ko na ito pinagsalita pa. Sinabuyan ko ito ng asin at sinakal gamit ang buntot ng pagi. Nang mawalan nito ng malay ay agad ko itong sinugod. Nakita kong kakagatin na ng isang aswang ang isa naming kasama. Agad naman akong lumapit dito at kinagat ito sa batok. Nagsimula akong kainin siya doon na siyang ikinagulat niya. Binitawan niya ang kasama ko at nagkaroon ito ng dahilan para saksakin siya. Doon ko na rin ito binitawan at humarap sa iba pang aswang. Agad akong nilapitan ng isa sa kanila at kinagat ito sa ulo. Agad na natanggal ang balat nito kasama ang mata. Bumagsak ito sa harap ng kasama ko na pinagsasaksak din siya. Muli akong lumapit sa isa pa. Sakal-sakal nito si Alberto. Hinawakan ko ang braso nito at kinagat iyon. Sumigaw ang aswang sa sakit bago gulat na napatingin sa akin. Sumigaw itong itinuro ako sa iba pang aswang pero bago pa siya makapagsalita ay agad siyang ginilitan sa liig ni Alberto gamit ang itak bago ito tumango sa akin. 10 mga aswang na ang natumba namin ng mga oras na iyon. Ang ilan sa kanila ay takot na napatingin sa mga nakagat ko na. Wala na ang buhay ang mga aswang na nasa sahig. Napangisi ako nang makita ang takot sa kanilang mga mata. Bigla na lang nagkalasa ng mga aswang. Nagtingi na naman kami noon ni na Alberto. Sinabihan ako ng mga kasama ko na dumiretso na sa bahay ng pinuno nila at sila na ang bahala sa natitira. Tumango naman ako bago sila sinabihan na mag-ingat at tumakbo na. May ilang aswang ang pumigil sa akin pero hindi ko hinayaan ang mga ito. Agad kong sinipa ang isa at binali ang kamay nito. Kinagat ko rin ito at nagsimula siyang kainin. Napaatras noon ang mga kasama nito kaya naman agad ko silang hinayaan doon. Tumakbo na ulit ako papunta sa bahay ng aswang. Habang tumatakbo ay hindi ko maiwasan ang mapatingin sa gilid ko. May tumatalon kasi doon na lalaki.
Patuloy lang siya sa pagtalon hanggang sa harangin ako nito. Agad kong iniamba sa kanya ang mga pangil ko pero agad siyang natakot na napatras. Isa akong tao! Isa akong tao! Sigaw nito sa akin. Hayaan mo akong sumama sa'yo. Gusto kong makaganti sa kanila. Hindi ko na kailangan tanungin kung sino ang tinutukoy nito dahil alam ko naman kung sino ang mga kalaban namin. Mabilis na nagtinalo ng lalaki at nauna na. Sumunod naman ako rito. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa kubo ng isang mag-anak. Nasa labas ang lalaki at ang asawa nito. Kasama nila ang isang batang babae at isang lalaking kaedad ko. Mukhang sila na lamang ang natitira sa pamilya. Nagtago ang lalaki sa isang puno habang ako ay dire-diretsong pumunta sa harap ng pamilyang mukhang inaantay na ako. Nakangisi noon ang babae. Mukhang alam na niya na kung sino ako. Ikaw ba ang pinadala niya? Nakangisi nitong tanong. Mukhang si Alfredo ang tinutukoy niya. Hindi ako sumagot kaya naman lumingin ito sa kasama nilang kaedad ko. Bigla na lang nawala ang lalaki. Sa isang iglap ay nasa harap ko na ito. Akmang tatagain ko na ito nang bigla ako nitong sipain. Tumalsik ako sa kung saan. Hindi agad ako nakabangon kaya naman muli akong nakaramdam ng pagsipa ng lalaki. Para akong ginagawa nitong bola. At siya naman ay talagang nagagalak ito. Dahilan para mainis ako. Nang muli ako nitong sisipain ay siyang pagkawala ko sa harap nito. Lumitaw ako sa likod na at akmang kakagatin ko na ito sa leeg nang may tumamang pana dito. Napatingin ako sa lalaking nagtago sa puno. Tumango ito sa akin kaya naman tinignan ko noon ang lalaki. Nagsimula itong manghina. Nakita ko ang dulo ng pinapana dito. Gawa iyon sa buntot ng pagi. Agad kong tinaga ang lalaki sa likod kaya naman tuluyan na itong bumagsak. Tumingin ako sa mag-asawa ngunit hindi pa man ako nakakapagsalita nang sumugod na ang dalawa sa akin. Agad ko naman na iniwasan ng mga ito. Ngunit nagulat ako nang ang babae ay nakayang pahabain ang galamay nito at mahawakan ako kahit lumitaw ako sa likod niya. Hinagis ako nito papalayo at tumama ako sa isang puno. Doon ko napansin ang lahat. Ang tatlong taong nasa harap ko ay totoong aswang. Ang kalaban ko kanina ay isang kanang kamay lamang nila. Muling sumugod sa akin ang babae. Pinahaba nito ang kamay niya at inihawak iyon sa balikat ko. Mabilis ko naman na kinain ang asinan na sa bulsa ko lang kanina. Bago kinagat ang babae ay napaiyak ito sa sakit. Nasa harap ko na ito at makalipas ang ilang segundo. Inilabas ko roon ang bawang na kwintas at isinuot yun sa kanya. Agad naman na parang napapasong nagsisisigaw ang babae. Hanggang sa mapalhod ito at doon ko na siya sinimulan na silaban. Nakarinig naman ako ng sigaw. Nakita ko ang lalaking aswang ay sakal-sakal ang lalaking pumana sa isang aswang kanina. Agad akong pumunta sa likod nito at doon ito kinagat sa batok. Napahiyaw ito sa sakit pero hindi ko ito pinansin. Patuloy lang ako sa pagkain na maging ang lalaking nasa harap ko ay napaatras. Hanggang sa hindi ko na napagilan at halos kinain ko na ang kabuuan ng aswang. Tumigil lang ako noon nang makarinig ng pagpalakpak sa isang bata. Napatingin ako roon at tumatawa ito. Para bang natutuwa siya sa nakikita. Pero iba na ako noon, Sir Gimbal. Parang maging ako ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Bigla na lang akong lumapit dito. Sinakal ko ang bata at hindi naman ito lumaban. Para bang hinihintay na niya noon ang kamatayan niya. Agad kong kinagat ang batang babae at sinumula na kainin ito.
patuloy lang ako sa pagkain habang namumula pa noon ang mga mata ko. Hanggang sa marinig ko noon ang sigaw ng kung sino. Sigaw ng pamilyar na boses. Napatingin ako sa grupo ng mga parating na parang iilang tao iyon. Nakaramdam ako ng pagkauhaw kaya naman tumakbo ako papalapit sa mga ito sa pag-aakalang makakakain ako. Hinawakan ko sa ulo ang isa sa kanila pero bago ko pa siya makagat ay muli akong nakarinig ng sigaw. Bagay na hindi ko maintindihan. May mga humawak noon sa kamay ko. May mga pumigil sa akin at mga sumuntok at ang isa sa kanila ay pilit akong pinatulog. Nagising na lang ako noon sa kuta muli nila Mike. Ayon sa kanya ay halos makain ko na rin ang mga kasama ko. Natalo man namin ang mga aswang sa lugar na yun ay pero naging nakakatakot naman akong halimaw. Kinatakutan ako ng mga kasama ko noon sa grupo kaya naman ipinadala ako sa pinakamalayong headquarters ng asosasyon. Isa ako sa mga inoobserbahan ngayon ng mga tao para sa mga research nila sa mga aswang. Sa ngayon ay malayo na ako sa pamilyang itinuturing ko dahil isa na akong halimaw para sa kanila. Nga pala, Sir Gimbal, ang halos mapatay ko ng mga oras na yun ay si Alberto, na ayon naman kay Mike ay hindi naman galit sa akin. Sa katunayan nga ay madalas pa rin akong kamustay nito kapag tatawag si Mike sa akin. Alam ko pong maaring tawagin niyo akong halimaw o aswang, o maaring maging isang kwentong gawa-gawa lang para sa inyo ang kwento ko. Pero sa mundong ibabaw po talaga ay may mga nangyayaring hindi natin alam na totoo. Kung mababasa niyo po itong kwento ko ay salamat po. Kung hindi naman po kayo maniniwala ay ayos lang. Para po pala sa mga nagtatanong ay opo. Hinintay lang po siguro ng anak ng pumatay sa magulang ni Alfredo ang taong ipapadali nito para patayin siya. Hindi na ito nanlaban at hinayaan na akong kainin siya. Kung maaari nyo rin po sanang i-shoutout si Alberto. Pakisabi po ay lagi niyang pinapasaya ang araw ko sa tuwing tatawag siya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Mag-comment po kayo kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. At sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang din po kayo at isa-shoutout ko po kayo sa susunod nating video. Well, maraming salamat po muli.